Mga mensahe at pagsasapamuhay ng mga aral mula sa Panginoong Hesukristo. Kasama mo, Pastor Jay Banzuelo sa Konektado. Mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Sana po nasa maganda kayong katayuan. Tayo po isama-sama sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, dahil Sunday po ngayon, ang paalala po natin, 3 bagay uli. Kinakailangan tayo po ay dumating sa ating mga churches on time. At kinakailangan din po na tayo po ay mag-serve, giving our best. At sa atin hong pakikitungo, kinakailangan po yung best attitude din po natin ay dala-dala po natin. Yan po ay wag nating kakaligtaan para higit po na maging maganda ang magiging epekto ng ating buhay sa iba. We will be serving as blessings. And of course, ang pagkatagpo natin sa Panginoon on time is a very good habit. No? Yan po ay isa sa mga bagay na in-encourage natin palagi po nating gagawin. Ngayong umaga po, nais nating batiin ng happy birthday si Mrs. Josie Pagliorina. Ayan po, at nakita natin ang kanyang pangalan dito po sa ating Facebook alert. At kung kayo po ay mayroong special occasion ngayon at may special celebration sa inyong buhay, well, congratulations, happy birthday. At sana po ay ma-enjoy po ninyo ang araw na ito at ang pagpapala ng Panginoon sa inyong mga buhay. Naisin po nating batiin ng good morning ang mga taga St. Stephen's Parish. Mamaya po makakasama natin sila at maging ang mga taga Christ Universal Mission Church. Yan po ang ating mga makakadaupang palad ngayong araw po na ito ng linggo. At dahil gusto po natin na patuloy po kayong ma-encourage at kayo po ay mapagpala, ito po isang awitin na handog po namin para sa inyong lahat. Have you ever seen the wonder in the glimmer of her sight? As the eyes begin to open and the blindness meets the light. If you have so sick, I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light. Blessed in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Have you ever seen the wonder in the earth's second light? Have you come out of the waters with your left behind? If you have so sick, I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light. Blessed in a living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. I see the world in grace. I see the world in gospel. I see the world your way, and I'm walking in the light. I'm walking in the wonder. You're the wonder in the wild. To the wilderness to wonder. Who I say, I see the world in love. I see the world in freedom. I see the Jesus way. You're the wonder in the wild. I see the world your way, and I'm not afraid to follow. I see the world your way, and I'm not ashamed to say so. I see the Jesus way, and I'm walking in the light. I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in life, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light.
gospel. I see the world your way, and I'm walking in the light. I'm walking in the wonder. You're the wonder in the wild. Turn wilderness to wonder. Oh, I see the world in love. I see the world in freedom. I see Jesus' way. You're the wonder in the wild. Turn wilderness to wonder. You're the wonder in the wild. Turn wilderness to wonder. Ayan, sana po yung song na yan ay talaga pong nag-bless sa inyo at makatulong po para kayo ay patuloy na ma-encourage at kayo po ay ma-enlighten sa takbo ng ating mga buhay. Yun po ang kagandahan daw, yung power of music, na hindi lamang po tayo na nagkakaroon na ng, sabi nila, pag-indak dahil tungo sa beat, o kaya po tayo po ay nasisiyahan dahil po doon sa melody. Pero ang pinakamaganda po sa lahat ay yung pong mga lyrics. Yan po ay nagbibigay sa atin ng mensaheng makabuluhan at nagpapaunawa sa atin ng pag-ibig ng Diyos at yun pong kanyang plano sa ating mga buhay. Well, mga kapatid, kahapon po sinimulan natin yung ating pag-uusap patungkol po doon sa interaction ng magbiyanan. Si Jethro, yung biyanan po ni Moses. Nung bagong-bagong leader pa lamang po si Moses ng community ng Israel, siya po ay nagkaroon ng iba't ibang responsibilities. At kalakip nga po noon yung kanyang pagnanais na patuloy na siya po yung mag-settle ng disputes, mga conflicts, magbigay ng judgment at magpaunawa ng kalooban ng Diyos sa kanyang mga kababayan. Maganda po ang layunin, maganda ang intensyon. Kaya lang ho, nakita ni Jethro, mukhang hindi maganda yung scheme o yung kapamaraanan. Bakit po? Dahil po daan-daan libo ang kanyang mga pinaglilingkuran at ang lahat po maliliit at malalaki na mga usapin. Siya po ang taga-settle, siya po ang bigay payo. Kaya ho, mula umaga hanggang gabi, ang pila ng mga tao sa kanya. Pagod siya, pagod din po ang kanyang mga kababayan. Kaya po ang suggestion, mag-delegate. Yan po ay napakagandang matutunan po natin. Na hindi lang ho sa atin nakasalalay o nakatuon ng lahat ng bagay. Maganda pong mag-delegate tayo. At of course, hindi rin naman puro delegation. Napakahalaga rin po, alam natin yung kapamaraanan o yung sistemang dapat patakbuhin para rin po magkakaroon tayo ng feel dun ho sa kondisyon ng atin hong organization. Well, in the case po ni Jethro, ang kanya hong magandang interaction na ito kay Moses ay nakapag-lift up pa, nakapag-add ng value doon sa kalagayan ni Moses. Si Moses po ay pinili na ng Diyos, yung pong tao may puso, mayroon namang mga kakayahan, kaya nga po siya ay patuloy na sinusunod ng mga tao, pero kinakailangan pa rin ng maraming bagay na i-improve sa kanya para lalo pa siyang maging effective. Kaya si Jethro, 5 bagay ang kanyang naitulong kay Moses. At kahapon po, ito yung ating napag-aralan. Para overview lang po, para sa pagtalo natin dun sa second half na ating study this particular morning. Ang una pong bagay na natulungan ni Jethro si Moses, yung pagbasa ng situation. Nakita niya yung hindi maayos dun sa sitwasyon at kinakailangan ni-improve. Yung second, naging kapakinabangan din kay Moses, yun pagtulong ni Jethro in order to evaluate yung trends, Saan patungo itong ginagawa mo? Mukhang hindi mapapabutihan. Sa kanya kakayahan na sumipat ng mga posibleng hindi maging magandang results, ay nagkaroon ng advance notice kay Moses. At sa halip na magpatuloy si Moses dun sa hindi magandang maging outcome ng kanyang pag-angkin ng lahat ng responsibility, nagkaroon ng modification. And from there, uminam yung situation. At ang ginawa ni Jethro doon ay bigyan siya ng paunawa. Kagandahan naman kay Moses, nakinig po siya. So, hindi lang po yung situation, yung pangalawa, yung trend.
Yung third ay resources. Kailangan daw po natin ng mga tao sa ating mga buhay who will teach us how to value and how to use our resources. Whether yan po ay inherent resources, yung mga kakayahan mo bilang isang tao na inilagay ng Panginoon sa'yo. Minsan hindi ka aware, meron kay yung iba nakakakita and then in-encourage ka. May mga times naman, aware kang meron ka, hindi mo nagagamit to its fullest capacity, no? May mga tao naman na nagbibigay sa iyo ng paunawa kung papaanong i-hone o papaanong i-develop ang iyong skills. Diba? May mga times yung resources nandyan, wala kang kamuang-muang, ito pala ay pakinabang. At may mga taong lumalapit sa iyo at nagsasabi sa iyo ito ang mga may inam na pagkagamitan yan. And then eventually, yung mga bagay na ito ay higit na nagiging useful sa buhay ng isang individual. In this case, tayo po, sa case ni Moses, yung binanggit ni Jethro na dami mong tao, pili ka na lang nung mga tao dyan na mapagkakatiwalaan at i-delegate mo, libo-libo, merong daan-daan, 10-10, yan, para magkaroon ng ng participation sila, and at the same time, gumaang yung load mo. At yung mabibigat na lang, yun na dadalhin sa'yo at doon ka magbigay ng iyong input. Ayan, di ba? Ang galing. May resources. And then, of course, yung pang-apat, people. No? Yung kinakailangan daw natin ay mga tao na magbibigay sa atin ng abilidad para tayo po ay matutong humawak ng tao, papaanong tayo ay matuto ring mag-develop ng tao, paano tayong matutong mag-discern anong meron at wala sa ating mga tauhan, ano ang mga kakayahan ng ating tauhan, at saan natin ito pwede gamitin. Yan. At yun po ay napakaganda dahil nga sa giftedness, hindi naman taglay natin lahat. At may mga tao na malakas o siguro o magaling sa organization, sa administration. May mga taong magaling sa discernment. Yan. May mga taong magaling pagdating po sa pag-appropriate o yung lalakip-lakip kung anong kakayahan para sa anong tatrabahuhin at gagawin. Kaya sila nagiging efficient. At kung tayo po ay matututo mula doon, we will be able to improve. At yung pang-5 is we need we need people na tutulungan din tayong sipatin yung ating mga personal na kakayahan. Ayan po. Yung babasa sa atin. Kasi nga, minsan, doon tayo lacking. Yung tinatawag nating self-awareness. At pagka may mga taong dumating sa ating buhay, na-empower tayo by giving us confidence, na-boost yung ating moral, di ba? Mga tao na naging instrumento to train us, yan, at napalabas yung mga bagay na meron para sa loob ng ating buhay na magaganda. We thank these people kasi talagang na-empower tayo through them. Ngayon, ang ating titingnan na ito, ano naman po ang kailangan pa natin sa mga individual na mag-i-impluwensya sa atin. Sabi nga natin, sa mentoring, napakahalaga kung ano-ano yung pwedeng mga ikilos, gawin at pigilan marahil ng isang mentor sa kanyang tinetrain, sa kanyang trainee. Kasi nga ang buhay ng tao ay nagkakaroon ng tinatawag nating impact at nagkakaroon ng tinatawag nating effect sa isa't isa. Ngayon, ako bilang isang individual, ano ba ang aking pwedeng maging impact sa isang tao na aking makakasalamuha? Ako ba ay, yun nga, yung sinasabi nating adding value. Nakapagdagdag ba ako ng pakinabang, halaga, o kagandahan ng takbo ng buhay para sa kanya? Yan, napakahalaga po niyan. Ako ba ay nakatulong para yung mga kalabisan, mga bagay na hindi niya dapat nagagawa o ginaganap, ay naiwasan niya. Dulot na rin ng mga paalalang aking ibibigay. Tingnan po natin ang 5 bagay uli na napakahalagang gampanan na ng mga tao sa ating mga buhay kung tayo po ay iti-train nila. Yung una daw po, ang sabi dito, ang mga tao daw who have intuition. Ang intuition, define uli natin, hindi po ito kutob. Ito po yung collection ng karanasan at kaalaman ng isang tao para makapagbigay siya ng opinyon, magbigay ng mahalagang
overview, pananaw sa atin hong sitwasyon. Kasi minsan hindi natin nakikita, papunta na pala tayo sa delikado. Yung pong ating kinalalagyan ay papunta na pala doon sa parang papangit o lalala ang isang sitwasyon. But then may taong dadating at magsasabi sa'yo, teka, maghinay-hinay ka dyan at baka mapahama ka. Or kailangan natin ng tao magsasabi, bakit mo tinigilan yun? Yun ang kailangan. At makakatulong yan para ikaw ay mag-improve at yung organization mag-improve. Pwede mong sabihin, parang hindi effective sa ngayon, no? Pero nasubukan ko na yan. Yan, yung mga ganon. At pag tinuloy mo yan, maganda ang kakalabasan at kahihinatnan. Yun po ang mga kailangan nating impluensya ng tao sa atin. Yung una daw, we want people who see differently because they can provide correction. Tandaan natin we want people who see things differently because they provide correction. Ano po? May mga pagkakataon kasi, yung mga tao nakikita yung problema. Yung problema po, minsan lalo na pag obvious na, ay sabi nga aware na ang lahat. Pero iba yung tao na nakapagbibigay sa atin ng kinakailangang adjustment para po maiayos po yung sitwasyon. Parang mekaniko yan Parang may diferensya yung tunog ng sasakyan mo. Yung iba, naririnig nila yung ibang bagay na obserbahan nila pero hindi nila alam kung ano yun. Pero pagka spesyalista o kaya ay bihasa sa isang specific field, yung kanyang naririnig at nakikita ay nakatutulong para ayusin agad-agad bago lumala ang isang problema. So hindi naman sa pagmemekaniko ito ating at hindi ako eksperto doon. Ang pinag-uusapan po natin ay life in general, lalong-lalo na sa atin paglilingkod, sa ating mga ginagawa. We need people na magbabantay rin sa atin. Kaya magbibigay sa atin ng mga suggestions sa kanilang mga nakikitang problema. Kaya mahalaga rin po yung elemento ng pagpapakumbaba at pagtanggap sa payo, lalo na ng mga nakakaintindi. Mahalaga rin yung willingness and of course yung determination na magawa yung goal, pero yun pagnanais mo na kumuha ng advice. Kasi nga pagka nabigyan ka ng proper advice ng tamang tao, everything will be much better. Yun po ay napakaganda. Yung pangalawa, we need people who see things globally. They provide direction. Pag sinabi natin globally, mas malawakan ang kanilang pagkatingin o pagkaunawa sa mga bagay-bagay. Pag binigyan kanya ng direksyon, nabibigyan kanya ng mga hakbangin na mag-a-advance ng iyong gagawin o kikilos. Diba minsan, pag masyadong short-sighted, hanggang kaunti lang ang pwedeng matupad, pwedeng magawa. Pagka far-sighted, hindi necessarily sa labo ng mata. Kundi malayo ang nakikita, malayo ang tingin o pagkaunawa, nag-i-improve. Halimbawa, yung tignan natin yung kalagayan ng bansa natin. Ito'y hindi sa pamumula pero ito'y realidad. Bakit ang daming mga kalye dito sa ating bansa na ang kikitid? Well, during the time kasi na yung mga kalsada na yan ay binuho ng mga matatagal ng panahon. Yung iniisip na dadaan lang ay tao at mga, binabatak ng kalabaw. Ang problema hindi na nakita yung layo, na merong mga posibilidad na ito'y dadaanan na ng maraming sasakyan, dadami ang tao. May mga lugar, pag pinag-aaralan ninyo, ang karsada, ang lalapad, ito'y nasa Pilipinas din. May mga pagkakataon, matatanong mo yung mga tao, ba't dito ang kalye nyo ang lalapad? Ay, yung mga pinuno kasi dito naiisip nila, dadami rin ng tao pagdating ng panahon, nila para na. Hindi ba? Sa una, yung mga taong nandun iniisip, walang pakinabang ito, ang lalapad ng daan, iilan lang naman kami. Ayan. At iisipin, sino dadaan dito at sino pupunta rito? Hindi naman siguro dadami sasakyan dito. Ang problema nga pagka ganun ka-limited ang iyong pagtingin, hindi ka tumitingin doon sa progresibong takbo ng mga bagay-bagay dahil wala namang ibang pupuntahan kung hindi from mula sa isang backward na sitwasyon, magkakaroon po ng moving forward. At syempre, magkakaroon ng improvement, progreso, advancement, tao, makinarya. So ngayon, yung daang malapad, pakinabang sa darating na panahon.
Pero yan po ay naibigay payo ng mga taong malayo ang tingin. Ibig sabihin, hindi lang yung tinitingnan nila yung kasalukuyan at ikukumpara nila sa nakaraan. Ang titingnan nila yung papunta dun sa padating. Kasi nga, hindi naman pa konti tao, padami. At hindi naman pa konti ang sasakyan, padami. At yun na nga kinakailangan malalapad ang daan. Yan, di ba? Kaya kung nababanggit sa inyo yan, may mga ilan tayong tao nakakausap. Pagka sila po ay gagawa ng kanilang paghahati-hati ng mga lupa. At isa ho dyan yung aking nanay. Natutunan niya sa aking lolo. Yun hong prinsipyo na pagka magkakarsada ka, laparan mo na. Dahil dadating ang panahon ay dadami tao dyan. At pag mas malapad yan, ngayon pa lang, later on, lesser na ang magiging komplikasyon or problema. Ang kagandahan ho noon, merong, kung tawagin natin mainam na pagtingin. Yan ho, ay importante sa buhay ng tao. We need people who will provide direction. Yung pangatlo, we need people who see clearly. They provide structure, di ba? Yung malinaw ang pagtingin, nakapagbibigay ho sa inyo ng magandang struktura. Ibig sabihin, alam niya kung ano yung dapat na maging pundasyon ng takbo ng buhay ng tao na doon magbibuild. Di ba? Minsan may kakasalamuha ka. Naiinis ka kasi makulit, mapilit, at paulit-ulit. Pero yung tatlong bagay na yun ay mahalaga. Tingnan nyo rin, kahit sa parenting, yung tatlong bagay na yun ay importante. Pag makulit, tuloy-tuloy ng paalala, yun po ay nagpo-provide ng structure. Binabalik niya ng binabalik ang iyong life habit sa isang particular na prinsipyo. Na yun ay hindi mo makalimutan and eventually ma-develop mo as a practice sa iyong buhay. Diba? Yung pagising ng on time, pagsisipag, yung mga bagay na yan nagbibigay na struktura yung magulang pagka nangungulit. Di ba? Kapag paulit-ulit, yun ay reminder kasi nga ang tao ay definitely nagkakaroon ng lapses. So, tutuwid ka niya. Nakakairita at some point kasi kinakailangan lagi kang i-correct. Pero napapakinis lamang po ang isang bagay kapag ka ito'y palaging kinikiskis. At sabi nga ho ng ilang mga experts, yun po ay kabahagi ng tinatawag po nating pag-i-structure sa buhay ng mga tao. Now, sa atin din ho, may mga taong siguro nakasalamuha tayo mahigpit. Lagi tayong tinutuwid, lagi tayong minsan nakakagalitan. Pero pag nagbabalik tanaw ka, paano kang nag-improve sa isang level ng buhay na wala yung iba na ikaw ay meron? Ayun, yung difference ay yung na-develop sa iyong habit dahil may taong nag-provide ng structure sa iyong buhay. Ay may kakilala po ako, naging estudyante ko rin dito sa Fabius Yun hong kanyang ama, nung nabubuhay pa, ay lagi siyang china-challenge. Magsalita ka ng English. Sila'y galing po sa medyo malayo-layong probinsya. Hindi sa minamaliit natin yung mga taga roon. Pero yun hong kanilang, alam niyo naman, yung education nila, mga ilang decades ago, hindi kasing kasabayan ng mga nasa syudad. Pero yung kanyang ama, gustong-gusto siyang matutong mag-Ingles. At tuwing siya po ay nakapagsasalita ng magaling na pag-i-English, binibigyan siya ng barya lang naman. Pero binibigyan siya ng pera para ma-encourage siya. Nung nag-estudyante ko, akala mo foreigner mag-English At hindi mo akalain na yun po ay mukhang ang kanyang learning galing sa isang malayong lugar or outskirts. Kasi po yung kanyang ay makinis at may accent pa. Ayan, yun ay dulot ng pagpo-provide ng structure and eventually nagamit po niya sa kanyang profession. At ngayon nga, sa kanyang paninirahan na sa ibang bansa, ayun nagkaroon ng ganon. Maraming naging kapakinabangan. So, kailangan natin ng mga tao who will provide us with structure, yung pundasyon, at kung paano doon sa pundasyon na yun, we will build yung mga tamang mga pagkilos, pamamaraan, at magkaroon ho ng development ang ating buhay. Number 4, we need people who see relationally. Ang mga taong ito ay nagpo-provide ng support. Yan yung mga tao na nagsasabi sa iyo, sige, tutulungan kita sa ganitong area. Alam niya kung saan ka lacking at doon siya papasok. Kung anong meron siya, gusto niyang itulong sa iyo. At minsan, bibigyan ka niya ng paunawa kung kanino makukunin yung suporta para naman sa ibang aspeto ng iyong buhay at ginagawa. Yun po ay aking paniniwala sobrang importante.
Bakit po? Kasi nga, may mga panahon wala tayong kamuang-muang. Siguro yung word na medyo ignorante tayo sa mga gusto nating meron tayong gustong tahakin, pero sa dapat nating gawin, hindi pa tayo na marunong ng mga punto na ito. Kaya lang, ang nangyayari ho sa atin, yun nga, patlang-patlang. At hindi natin alam kung kanino natin kukunin ang ang anong tulong. Pero may taong dadating sa iyo, ang una niyang ipapakita sa iyo, ito, kailangan mo to. Yan, kailangan mo yan, di ba? Kaya ho, sa takbo ng buhay, meron ako namang kilala, nagsisimula siya ng kanyang business. Meron siya nakasalamuhang may edad na businessman. May sinasabi sa kanya, sabi niya, doon ko lang na-realize. Hindi ko pa pala alam yung dapat kong gawin. Pero para sa kanya, parang plansyadong-plansyado na. Nung kinausap niya itong nakakaintindi, doon niya nakita, kailangan ko pala itong laging kausap. At yun naman, yung availability ng tao na ito, nabigyan siya ng payo, naglagay sa kanya sa isang sitwasyon ng kanyang endeavor na mas hindi lang realistic, kundi mas sabi nga natin dito, may accuracy at meron ng eye for detail na dati hindi niya nakikita kasi nga hindi niya alam kung saan kukuha ng input. Itong isang tao na ito related with him at binigyan siya ng binigyan ng kanyang mga know-how o mga nuggets of wisdom. At yun nga, mula naman sa ibang tao, nakakuha din po siya ng ilang mga pointers. So kailangan natin ng mga tao who will provide us with support. Kasi nga po, ang mga buhay po natin ay talagang dinesign na mag-integrate sa isa't isa. At kung hindi naman po tayo magkakaroon ng tinatawag nating openness para po ang ibang tao ay talagang magbigay ng input sa atin, baka yung mga pwede pa nating ma-accomplish o yung mas maganda nating pwedeng nagawa ay hindi po makaabot dun sa degree and quality na ginugusto natin o dapat na narating pa natin. And then number 5, we want to have people sa ating mga buhay who see expectantly. They provide confidence. No? Ano naman yan? After all is said and done, no? Ikaw ay ginawa mo yung nararapat, kailangan mo ng tao na magsasabi, ayos yan. Maganda yung ginawa mo. Hindi lang ho yung binibilog yung ulo mo para umalis ka na, sasabihin sa'yo, okay yan, para wag mo na akong istorbohin. Hindi ho ganun eh. Hindi rin yan yung klase ng tao na after ka nabigyan ng panukala, ay dahil gusto lang niya masarap yung pakiramdam mo, kundi sinasabi niya sa'yo na abot mo na talaga yung level na dapat mong maabot. At sa kanyang pananaw na ito ang dapat na nangyayari, nagawa mo na. Kaya okay yan. Ngayon, may kumpiyansa ka. Bakit? You were properly trained. No? Yung kay Moses, yun ho ang kagandahan. No? Nag-interact sila ni Jethro. And then, eventually, nung matapos na niyang sundin yung sinabi ng kanyang biyanan at na-delegate niya yung responsibility, nagkaroon na siya ng kumpiyansa. Okay pala to. Ayos pala yung binibigay na panukala at nag-improve ang sitwasyon. Yun po ay napakagandang naging outcome. Ano po? Kaya nga po, yun ay masasabi nating minsan lang dumaan si Jethro sa buhay po ni Moses, pero yun pong kanyang pagdaan doon at pagbibigay ng opinion ay nagbago ng lahat. No? Siguro ito ay nagdagdag ng lalong efficiency sa leadership ni Moses, nag-lessen ng tinatawag nating red tape. Kasi minsan, isipin mo sa lahat sa kanya pupunta. At para mangyari yun, magpipilahan, maghapon, magdamag. Napakahirap hong kondisyon. But when things were delegated, at sinabi ko ano yung mga dapat gawin, ay nagkaroon ho ng kaayusan yung sistema. At yun po ay kailangan natin. At dahil yun nga po ay pinakinggan ni Moses, later on, nakita niya, pahinga siya, yung mga tao masaya kahit papano, yung iba ay na-empower, meron silang role, at nagamit din ang kanilang capabilities. At hindi po naging one-man show. Minsan kasi yun nga ang nangyayari, gusto mong akuin ang lahat, hindi mo na kaya. Or hindi mo naman dapat akuin ang lahat kasi ang dami namang nandyan. Kinakailangan mo ng taong mag-evaluate sa'yo at yung mga taong handang turuan ka para sa iyong improvement at sa huli i-affirm ka dahil po nagawa mo na yung nararapat.
Ayun, yun yung 5 na bagay o yung 5 bagay na kailangan po natin para po tayo ay mag-improve sa pamamagitan ng ating mga trainers o yung mga taong padadaanin ng Panginoon sa ating mga buhay para tayo po ay i-encourage at i-empower. Very important po yan. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Iyong napakinggan ang Konektado kasama si Pastor Jay Banzuelo. Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Sa loob ng 4.5 oras, inyong napakinggan ang pagsasahimpapawid ng 1143 DZMR. Ang himpilang ito na di-commercial ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company. Ang DZMR na may lisensya BSD 0101-2014 ay nagbo-broadcast araw-araw sa lakas ng 10 kilowatts tuwing Sabado na umaga mula alas 5:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang studio at transmitter nito ay nasa Sefton Village, Barangay Divisoria, Santiago City, Isabela, lisensyado ng National Telecommunications Commission at pinangangasiwaan ni John Mark Anthony Maguliado na may First Class License 12-1 PHN 26499 at Valentino Marcelino na may license number 97-1 TNCR 9994. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.